Hello mga ka-legit Dover Gods! Another updates kung saan ang Tape Incorporated or ang kapanalig ng Tape Incorporated ay nagpapakalat ng campaign signature para daw ibalik ang programang ito sa GMA. Mukhang nga dead ma lang ang mga executives, ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil TV5 sasampulan ng nagpapakalat ng fake news, yung mga fake news peddlers no tungkol sa TVJ. Meron kasing isang false na Facebook page na sinabing sa kasagsagan po ng sunog kagabi sa Quezon City ay isa ang TV5 sa mga nasunog, pero itinama po ito ng TV5 1PH. So dapat talaga bigyan na nila ng leksyon yung mga nagpapakalat ng ganyan. Kasabay nga nito, inalmahan din ni Mr. Vice Ganda ang isa sa mga kahilingan ng GMA Network na sa kanila pong pagpirma ng panibagong kontrata sa GMA Home, yung pinaka main channel nila. Ang isa sa mga request nga ng mga executives na sana daw ay isama or isa sa mga parang agenda nila na isama ang ilan sa mga dating host ng tahanang pinakamasaya like yung si Cassie at si Mabi at itong si Buboy no na bagay na inalmahan ni Vice Ganda. So panoorin niyo po yan sa ating po mga channel. Naroroon po yan sa ating latest updates kani-kanina lang. And for today's video, pag-usapan muna natin ito dahil finally ay sabi nga po ng isang news na itong ang Vice Ganda at ang It's Showtime ay pinaplansya na di umano ang kanilang kontrata. Sabi ng ilan, totoo bang It's Showtime sa GMA7 ang i-announce soon? Mukhang pinaplansya na ang kontrata at magkakapirmahan na dahil hindi naman pwedeng makabakante ang noontime slot ng GMA with such a wide reach. So ibig sabihin, may resources na rin ang ABS-CBN para sa airtime rate sa GMA at ang ibig bang sabihin nito, malaya nang makakatawid ang ABS-CBN at GMA Stars lalo na kung may pinakamalakas pang It's Showtime na hindi lang pang GTV kundi pang GMA7 na abangan. Paano na nga ba ang ABS Stars na may show rin sa TV5? Pwede rin kayang maging guest sa GMA kung sakali? Ang saya lang na pwede nang magtawiran at magtulungan lahat-lahat kung sakali. So, yun po yung ilan sa mga pinaplansya ngayon kasi parang umuugong na po ngayon sa buong social media platform at sa lahat ng mga news na si Vice Ganda at ang It's Showtime family na nga ang siyang makakatapat ng TVJ sa noontime program. So, sila na po yung magbabanggaan soon dahil nga hindi po pwede na puro ano lang ang itatapat nila, puro movie marathon lang ano. Kasi nagkumpisang umugong yan nung nagsalita po si Vice Ganda last Monday at sinabi niya na better days are yet to come. Biruin po ninyo yung history ng It's Showtime kung saan na sila napadpad, na alis sila sa ABS, na wala ng prangkisa, sumunod napunta sila sa TV5 at ngayon napunta sila sa GTV and finally napunta naman sila ngayon sa GMA. Parang nagkaroon ng nagkabaligtad kung dati po ang Eat Bulagay napapanood sa GMA tapos sila naman sa TV5. Parang nagkaroon ng switching So hindi talaga natin alam ang kapalaran, hindi natin alam ang ikot ng kapalaran ng mga nasa telebisyon Maaring ngayon number 1 ka pero pagising mo hindi na pala. Katulad po na nangyayari ngayon dito po sa tahanang pinakamasaya na ngayon ay tahanang pinasara na dahil may mga kumakalat na balita na may mga taga-suporto daw di umano ang tahanang pinakamasaya na naglulunsad ng signature campaign para ibalik ang programa sa GMA. Yan po yung isa sa mga pinapakalat ngayon ng mga pro-tape. Di ko alam kung vloggers din yung nag-post nito, yung pro-tape vloggers na parang may signature campaign. Ang pinagtatakhan ko lang, nung umi-ere pa ang halos host at ang tape, ang tanang pinakamasaya, wala naman ganun karaming supporters ang tape tapos kukuha sila ng signature campaign. Saan papunta yon?
At kasunod nga nito ay hinahanap po ngayon itong si Miss Maggie Abraham Garduque na siyang naging tagapagsalita no ng Tape Incorporated. Bakit wala na siya ngayon? Hindi na po siya nagpapakita ni hindi na po siya nagpapaunlak ng any interviews with regards po sa issue ng Itbulaga at ng Tape Incorporated. Malinaw na talagang kumalma or parang kumamal na si attorney. At kasabay nga nito na tila baga dead malang ang GMA executives patungkol sa mga kumakalat na news na may pa-signature campaign pa. Samantalang nung umiere pa ang tape, wala naman suportang nakukuha coming from the public, 'di ba? So nakakapagtaka lang na may mga ganito silang movement. Pero syempre, hindi naman po ang mga executive like Mr. Duwabit, hindi naman magde-decide yan para sa kapakinabangan ng mga maliliit na or small groups eh. Siyempre, ang pinaka talagang concern niyan, yung kanilang business, no? Yun talaga yung pinaka gusto nila. Kaya naman napaka-imposible na sasabihin nila na yung mga signature campaign na yan magiging dahilan para ibalik ang tahanang pinakamasaya. Wala na nga mga advertisers na nagtitiwala dito po sa show. Tapos may signature campaign. Yung ginagawa po kasi nila parang hindi nila nauunawaan. At kabilang pa dito, kailangan munang isettle ng Tape Incorporated yung kanila pong utang mula noon hanggang ngayon na hindi pa po nababayaran. Ikaw ba bilang isang businessman, patitirahin mo or ikaw na isang may-ari ng isang unit, patitirahin mo pa rin ba yung isang tenant mo na hindi nagbabayad for the longest time para lang po sa signature campaign, para lang po sabihin na kailangan nilang ibalik? Siyempre meron pong tinatawag na self-interest. May business interest po na tinatawag. Yun po yung iniingatan ng GMA7. Binigyan na po sila ng chance ng GMA7 for almost 8 months para makabawi. Pagkatapos mabawi ng TBJ ang trademark na Itbulaga. Pero talagang ganun na lang talaga ang kanilang kapalaran. Maraming mga news na nagsasabi na parang magpa-formulate ulit sila ng panibagong noon time program pero ibang host na ang kanilang gagamitin. Hindi ko lang alam kung tatangkilikan ng tao yan kasi parang sinasabi ng ilan na any programs na ipoproduce ng tape ay talagang hindi po ganun 100% na maaasahan ang publiko patungkol dito, di ba? Parang dinesisyon na ng publiko yung magiging kapalaran ng tape kung sakasakali man na sila ay magtatayo na naman ng panibagong programa. So, isa lang ibig sabihin niya, wala talaga silang kadala-dala. Pero sa mga tingin ko naman na parang medyo naglalaylo-laylo na ngayon ang Tape Incorporated. Mas gugustuhin pa rin talaga at may mga balita rin na in-evacuate na po nila yung opisina nila for almost 40 years. Kaya imposible nang makabalik. So, ano po nga sa loobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God bless everyone!